Sa usapin na yan, pupuntahan din natin ito, Sandro. Kanina pa ako nagugutom. Naamoy ko na nga. Naamoy ko Ang studio na. natin ay amoy ulam na naman ngayong umaga. At syempre, ano ba yung lulutuin nyo? Carla and Jules. Hello, hello, hello. Hi! Okay, so nandito tayo para sa ating Cooking Master Boss dahil ngayon ay Thursday, Carla, no? right. So, syempre, start lang ng classes last Monday at syempre, mahalaga lang na malaman natin kung paano ba tayo makagawa ng mga baon natin sa ating mga chikiting. So, ngayong umaga, gagawin natin ng isang instant ground pork sandwich. Ang maganda dito, Jules, ang gagamitin natin, yung mga leftover. So, Like, for pwede yung example, from dinner. from lunch, yung mga pagkain na nakastock lang sa ref. Siyempre, di ba, minsan, tinatapon na lang natin yan. Pero ngayon, mga boss, tuturuan ko kayo kung paano natin siya gagamitin. At pwede pa itong ipangbaon sa ating mga chikiting o pwede rin pang merienda pag galing na itong mga kids. So, first, of course, ang Ano ba yung mga tuturo ingredients ko nga natin? itong ground pork sandwich. Una, kailangan lang ng giniling ground pork. So, Of leftover course, talaga, this medyo is a malilipas na leftover, yes. And From the ref. from the ref, syempre, pag may sandwich, maganda yan, kung lalagyan natin ng Sauce. mayonnaise. Mayonnaise Jules, spread binubulo pala. ako. And then, of course, may ketchup, hard-boiled eggs. And sa mga mami sa gusto lagyan ng mga greens, we can put cucumber and lettuce. So, let's start. Napakadali lang nito, Jules. Kailangan lang natin, of course, Ano bang i-mix matutulong ko sa'yo, Carla? all the ingredients. Okay. Ayan. So, good for ilan yung gagawin mo ngayon, Carla? This one, good for 4, sa ating 4. Okay. And then, of course, yan, nilagay na natin yung giniling. Let's put the mayonnaise. Okay. Siyempre, kahit anong bread yung pwede natin gamitin, di ba? Yes, oo, pwede siya for loaf bread or pwede rin pandesal, misala sa agahan. Siyempre, yung mga estudyante, on the go na lang yan, di ba? So, maganda kung kunyari gawa na yan, tapos lang nila sa mga tinapay nila, sa bread nila, and then, yun, pwede na nilang baunin, dalhin sa school bus o dalhin sa school. Pwede nga rin breakfast sa Carla, di ba? Yes, oo. Kasi mabilis lang. Mabilis lang. And pwede mo itong gawin actually overnight, tapos i-stock mo lang sa bahay. Okay. And then yan, okay na. Then let's put Ketchup naman. ketchup. Well, later na yung... Ayan. Okay, so tama Ayan. nila mo. Mabilis lang. Yan o, mix mo lang. Actually, since ito, tomato-based yung ating giniling, pwede na natin siyang hindi lagyan ng ketchup. Okay. So this Kasi may is tomato done sauce na rin Yes, yun, diba? oo, tapos na. So, okay na, Okay Jules? na. Nakita na nila. Ayan. Next naman, lalagay na agad. Ilalagay na natin siya. So, mas masarap pag toasted yung bread, syempre. Oo, kanina tinoast na natin to Jules. Mm-hmm. Kaya, ayan. Okay. Ayan, So, ako, yan, medyo ganun lang madami. kabilis, di ba? Napakabilis lang. And then you put the hard-boiled eggs. Okay. Mga mami, sigurado yung malinis ang kamay. Malinis Carla. Yes. Tas, Kaya nga tayo nag-gap, di ba? yan, nagugas ka ng kamay. Syempre yung gulay. And of course, gulay. Actually, kahit yung mga kids, kailangan kumakain sila ng gulay. Right? Oo. At maganda Mga talaga greens na ngayon, di ba, ang ginagawa ng mga mommies kung paano nila mapapakain yung mga kids nila nang hindi alam ng kanilang kids. So yan, actually this is it. Then, Ayan na siya. Parang less than 5 minutes ata, di ba? yep. O di ba, para na siyang, yum. Ayan, so kitang-kita na natin mga boss, in less than, 2 minutes ba? Nagawa agad yan. Siyempre, una kumain si Carla. So good. Sarap ba? Pagtikman. Sige, pwede. Okay, next naman, aside from this, nakikita It's nyo good. loob. Sarap. Ganun sa kabilis. Mhm. Okay, so next, yung torta naman. May gagawin tayong torta. So yung mga Of course, naiwan torta. pa, yan. Gagamitin pa rin natin yung ground pork, di ba? Pwede rin yan ihalo. Right, ground pork. Okay, no. Of course, syempre, ang first natin kailangan gawin is, of course, to beat the egg. So, 2 to 3 eggs ang pwedeng gamitin. Gusto mo, magaling ka dito, di ba? Si Jules, marunong din to sa kusina. So ngayon, tutulungan niya ako gumawa nitong torta. Gagamitin nga natin itong ground pork natin. So, yes, 3 itlog. Yeah, galing. Madali lang to. After nyan, ibibit mo lang yung eggs, ilalagay mo na yung torta, tapos maglalagay lang tayo ng sibuyas and also chives para naman to add flavor to our torta. Ayan. Okay na. Ayan. Ayan, so haluin ko na, Carla. Yeah, haluin lang. Perfect din tong pambaon, perfect to for breakfast. At ako naman, favorite ko talaga torta sa merienda. Masarap yan eh. So ano ihalo natin dito, Carla? Okay, so yan na, okay na? Okay na ba daw? Let's add this one.
Ayan, so 3 eggs yung ginamit, tapos gamitin mo ulit giniling, tapos haluin lang. Yan. Unti lang kasi kung marami kang ilalagay na giniling, baka mamaya mag-break yung torta mo. So, onting-onti lang yung ilalagay mo. Kasi hindi siya kakayanin ng eggs, no? Yes. Sobrang dami. And then, just add Onions. onions. Para ka lang gumagawa ng omelette. Okay. And then, chives. Now, Jules, pwede mo bang painitin ang ating pan. Sure. Ayan. Ay. O, diba? Tapos na. And then, after nun, papainitin na natin. So, again, ang nilagay natin, 3 eggs. And then, nilagyan natin ng giniling na pork. Nilagyan din natin siya ng chives and onion. Ayan, ayan. Okay, yan. So, pinapainit na natin yung ating pan. So, ganun lang kabilis. Sa loob ng konting minutes lang nakagawa na tayo ng sandwich. Tapos ngayon naman magpiprito na tayo ng tortang giniling na pork. Okay. Right. Eh, medyo mainit na. Mabilis uminit tong natin, stove eh. Okay. Dapat okay lang. Siyempre, kailangan mo ng oil. Tapos, i-saute mo ba to? Or Yeah. hindi? May kasama pa rin onions. Well, actually, may onion na siya dito. So, kung gusto nila mas marami ba? I think Okay na yun, hindi enough siya na. kailangan isute for the torta. Yeah, kasi di ba when you make omelette, you don't saute naman nandun na lahat sa loob eh. Andun na siya lahat. Okay, so ayan. So, Kumain since natin natin mainit minute na siya. Alam nyo mga kids, pwede nyo rin itong gawin sa bahay. Ganun ba yun, Ate Carla? Yes, pwede na. Ayan, since Okay. mainit ang ating pan, ayan lang. Ayan. So, Para ka lang ito. din gumawa ng pancake. Parang Very pancake fast, lang na- very easy. And that's it. Ayan, ang bilis, oh. Yung pinaka-challenging dyan, Carla, yung paano mo sa buong malilipat. Oo, Diyan, yun. babalik ka rin mo pa yan, di ba? Kaya kailangan ganitong klase ang gagamitin yung... Diyan ako nagpi-fail lagi kung paano mo ikutin. Totoo yan. Tapos mas okay sana kung yung pan, yung ano siya, yung hindi dumidikit. Teflon, sana. oo, tama. So yan, medyo... Alright. Naku, Jules. Mukhang masarap yan, ah. I know. Naamoy mo na ba? Okay, so syempre lalagay natin siya dito sa isang buong plate. Pero babalik na rin mo pa yun, Carla. Right? Or okay na yan. Ikaw, Jules, ano bang favorite mong baon nung ikaw ay nag-aaral pa? Bukod sa chocolate drink. Yes, sabi na po, chocolate drink. May totoo chocolate yan. drink talaga lagi. Oo. Alam, ako I like omelette talaga pag umaga. Kasi parang kumpleto na siya, di ba? Tapos you can put anything na gusto mo sa isang Actually, pwede na omelette. lang pang lunch din yan. That's right. Ano yung favorite ko nun? Well, sandwich din. Kasi mabilis Gusto ang mo niluto bang ni Mami. i-try na... Na sandwich? No, nabalik na rin to. Baka masira ako. Hindi, okay lang yan. Sige. Isang ganun? Oh, isang ganon. Titignan ko kung kaya ba ni Jules. Dahan-dahan lang. Magbabalik po. Ako naman, meron naman akong advice. Simulan mo na dito sa medyo, sa lutong-luto na para mabilis na siyang... Patayin ko na, baka masunog. Ayan. Okay. Malapit na. Nasisira ako na eh. Okay. Back to Carla. Well, actually, tapos na siya. Ayan, so nag-aantay na sila Dayan and Sandro para sa ating breakfast. Oo nga eh. Habang kinakait ko yung gawa niya. Ayan, nalalagay na dito. Jules, pwede... Yeah, that's it. Yan na, yan na. Yep. That's it. Oh. And voila. Ayan na. Yan yung kabilis. Siyempre yung ketchup para sa ating Okay. sauce. And then maybe we can put a little chive para naman merong... Let's put chive para naman may kulay ang ating... Ang ating food. Okay. Ayan, Carla. Well, actually, Nakapagpadagdag that's ba it. ng flavor yan, Carla? Or Or pakulay lang talaga? pakulay lang din. Alam mo, ang maganda pa dito kasi kung kakain ka ng omelette,
lagyan mo ng something. Like, for example, if you want tocino with your omelette and rice, di ba? Okay. Yung mga silog, but instead of egg lang, gawin mo ng tortang like this. Gumamit tayo ng torta with ground pork or anything. Ako talaga, kasi kung ito medyo sa ibang mga estudyante, it's kind of plain, parang kulang pa. Misalo ng mga grow child, di ba? Gusto nila ng maraming ulam. So, with their dagdag pa kulay omelette. din, no? Para maganda din yung tingnan. Pwede natin i-spread na rin mismo yung ketchup agad dito. Wow, ganun ka ba kumain ng Representation. Sige. Okay, spread lang natin kahit Then siguro madali lang. kumain ka na rin. Kakainin ko na. Yeah, oo. Tikman mo na rin kung masarap yung ginawa nating omelette. Sige, explain ko sa inyo mga boss ko anong lasa. Okay. And obviously, Carla, sobrang makakamura yung mga boss natin dito. Oo, tama. Sarap ba? Ayan. So ayan mga boss, sana marami kayo natutunan. Again, gumawa tayo ng ground pork sandwich and torta using ground pork. Nako, Jules, nag-enjoy ka ba? Busog na ako agad. Pero syempre later, meron ka pang lulutuin, Carla. Right. Oh, ito naman, leftover na fried chicken. Fried chicken, pwede yes, rin. exciting to. Okay, so kami na may mag-aabang later. Right. Okay, so tuloy-tuloy pa rin yung mga updates natin ng mga boss. Marami pa rin tayo pag-uusapan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Good Morning Boss. Ikaw nga ang maswerteng nakakain ang niluto ni Carla. Ngayon naman, ako naman muna ang papalit sa'yo. Pero titirahan kita, huwag kang mag-alala. Ayan, kanina nga, no, Sandro, nagluto kami o gumawa kami nitong leftover na ground pork. Ginawa naming torta and sandwich. Ngayon naman, leftover fried chicken. O, gagawa naman tayo ng chicken sandwich out of this leftover chicken. So, of course, ang mga kailangan lang natin is, of course, syempre, yung leftover na fried chicken. Ang kailangan lang natin, again, gawin is to shred it ng ganito. Usually ba paano ba ang process ng shred? Kahit parang kumbaga, tear it off lang from the bone or Yes, sa isa oo, lang natin sige. ginagawa? Papakita ko. Ganito lang yan, mga mommies. And Sandro. Yan. Then just, you can use your hands lang. Hindi mo naman kailangan na ng knife or ng iba pang utensils. Pero syempre, make Ganyan sure lang. na malinis ang inyong kamay. Make sure na malinis ang inyong Ganyan kamay. yan. Oo, at papakainin nyo ito sa inyong mga chikiting, di ba? Ayan. So, it's very easy. Ayan na. Ito na yung finished product. And then, after nun, i-assemble mo lang. Kailangan mo lang is ang egg, hard-boiled egg. Hard-boiled egg. You need mayonnaise. Kung gusto nyo ng pineapple, lagyan nyo ng pineapple para may onting tamis. May tamis. Oo. Depende yan. Syempre sa mga anak nyo, baka may iba naman na hindi Ayaw, mahilig oo. mag-fruits. No? Pero Katulad- syempre masama yan. Dapat may Oo, fruits. Dapat may fruits. Katulad mo kanina, di ba, you don't like Oo. pineapple sa food mo. So, hindi natin nalagyan. And then, we also have potatoes and carrots. Carrots. Syempre, kailangan din talaga may vegetable Oo. sa pagkain para healthy. And at the same time, to add color na rin sa ating food. Okay, so since ready na lahat, meron na complete ng ating ingredients, kailangan na lang natin na-assemble. First, let's put the chicken. Napakadali lang ito, Sandro. Ilagay mo lang Mix-mix lahat. lang Just talaga, mix ha? everything Okay. and that's it. And then, mayonnaise. Ayan. Kumbaga yung ingredients naman na to, lang kung gaano karaming sandwiches yung gusto mong gawin. Oo. And syempre yung like with the mayonnaise, it'll also depend kung sa panlasa mo na rin eh. Pero may iba na Right. pinaprefer nilang maraming mayonnaise, may iba naman na gusto sigurong medyo mas healthy na konti lang yung mayonnaise. Depende Tama. na rin talaga. Kumbaga, tansyahan na lang sa kanya-kanyang taste niyan. Oo. And then, ako kasi gusto ko talaga yung egg, mini-mix doon sa spread mismo para parang chicken and egg sandwich yung Oo. kakalabasan niya. So magdadagdag lang ako ng egg. Madali lang to. In 5 minutes, tapos na to eh. Ayun, dudurog-durugin mo lang and then Dudurog-durugin hahalo mo mo nga lang. lang talaga. And then, let's put the potatoes and carrots. Same rin yan, depende rin kung gaano karami yung gusto mong ilagay. Right. Oo, tama. And then siguro while you're preparing everything, pwede mo na rin i-toast yung bread mo, no? Oo, tama. Para kumbaga mas crunchy at siyempre masarap na mainit yung kinakain natin. Tama. At siyempre for those who prefer naman na hindi naman toasted yung tinapay, pwede naman na kumbaga normal bread lang na kumbaga pagkauha nyo, lagay na kagad ng spread. Actually, yun nga, usually yung ginagamit na bread dito yung nakasanayan yung tasty na tinatawag. Oo, pero pero pwede rin pandesal Right. actually kasi kumbaga mas maliliit na, kumbaga pagbabaunin ng ating mga chikiting, pwedeng maliliit na mararaming pandesal ang gagamitin Tama. natin. At yun nga, yung laman natin ng ating sandwich ay itong chicken na nga na hinahalo ni Carla ngayon. Tama. Actually, Sandro, tapos na. Oh, tapos see? ang Ganun lang ating kabilis. spread. So ngayon, ang kailangan na lang natin gawin is lalagay na natin siya sa tinosa nating tinapay kanina. Very easy lang.
Ayan, lagay lang natin. Ikaw ba, Sandro, mahilig ka ba sa chicken sandwich? Actually, ako mahilig ako sa chicken talaga. Oo nga pala. Yan ang Mahilig ka isa sa mga chicken. staple na ulam ko palagi at staple na baon ko yung Aha. chicken. Ayan na ngayon, may natutunan. Sana may natutunan ka sa Meron akin. naman, napakadali lang palang gumawa ng ganyan. So, every time na bago pumasok ng Good Morning Boss, pwede na ako magbaon ng chicken sandwich. Ganyan lang, kasimple lang. Kung baka kailangan prepare yung mga recipes mo. Actually, minimal preparation lang din ang kailangan kasi since ang ginagamit nga natin yung leftover na fried chicken. Kumbaga, pag nag-dinner kayo ng fried chicken at meron tayong excess na fried chicken, hindi naman kailangan masayang ito dahil ilalagay lang natin ito sa ref. And then the next morning, initin lang natin and then yun nga, parang ginawa ni Carla, hinihimay-himay niya isa-isa and then we just mix it together with all the other ingredients. Alright, well actually we're done. Yan, tapos After na. assembling, nilagyan ko lang siya ng hard-boiled egg on top. And then lettuce and cucumber. So okay na siya, we're done. At yun na, ang ginawa nga ni Carla, nilagyan pa niya ng konting chips sa side, syempre para sa ano. Kumbaga habang kinakain natin Pwede yung rin siyang sandwich pang natin. merienda for the kids, di ba? Pag galing sa eskwelahan, ayan. Yan Done. ang ating chicken sandwich na talaga napakabilis lang i-prepare at talagang walang nasasayang na ulam sa bahay dahil leftover fried chicken nga pwede natin gawin. At syempre kung kunwari wala naman tayong leftover fried chicken, madali lang din naman tayong magluto ng manok. At ganun lang din naman ang process na gagawin natin. Hihimay-himayin lang natin ng konti, hahaluin with all the other ingredients at ilalagay nga man sa ating tinapay. At ang maganda dito, Sandro, walang nasasayang na pagkain sa ref, di ba? Again, maraming pwedeng gawin, maraming paraan para i-recycle ang ating mga food. At ang maganda pa dito, again, pwede niyo pang ipabaon for your kids. Sana may natutunan sila this morning sa atin, Sandro. Actually marami na nga nakapila dito sa studio para tikman nga yung ginawa nating kakain sandwich. At pero bago ang lahat, pumunta naman tayo kay Haji Camino para sa